Wag na wag po tayong magpaapekto sa mga taong kunwari ay pumasok sa Islam at kalaunan ay lalabas sa Islam at magkukwento ng kung ano-ano. Sasabihin niya na pumasok ako sa Islam sa pag-aakalang nandirito ang katotohanan. Pero nung aralin ko ang Islam, ay napag-alaman ko na wala dito ang kaligtasan, kaya ako ay lumabas. Ano ang dahilan nila? Ano ang kanilang pakay? Ano ang kanilang motibo? Para linlangin ang mga tao, para magkaroon ng doubt ang mga Muslim at sila ay tumalikod na rin sa Islam para pigilan ang paglaganap ng relihiyong Islam. Wag na wag po tayo magpaapekto sa mga taong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wallahi alazim, mga kapatid, tayo po ay nasa katotohanan. Wag na wag po nating isuko ang ating relihiyon sapagkat tayo po ay nasa katotohanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tandaan natin na ang Islam ay relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pumili sa relihiyong ito para sa atin. At siya mismo ang nangako na kanya itong papangibabawin, kanya itong tutulungan, kanya itong susuportahan hanggang sa ito ay tuluyang mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon, sa lahat ng mga sekta, sa lahat ng mga paniniwala. Ito po ay pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anumang mangyari, kahit anumang uri ng mga pamiminsala, kahit na anumang uri ng paninira, kahit na anumang plano, pagsusumikap ng mga kumakalaban dito na ito ay pabagsakin, patayin ang liwanag nito, kailan may hinding-hindi ito hahayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyari. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ito ay kanyang sinabi sa banal na Quran sa Surah As-Saff verse number 8. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naghahangad na pawiin ang liwanag ni Allah sa kanilang mga bibig sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Ngunit lulubusin ni Allah ang kanyang liwanag. Hindi ito mangyayari sapagkat lulubusin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang liwanag kahit paman kinamumuhian ito ng mga hindi naniniwala. Kahit paman mamuhi ang mga walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay lulubusin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang liwanag. Tutulungan, susuportahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang relihiyong Islam. Allah Akbar. Ito po ay pangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wag po tayong malungkot, wag po tayong malumbay, wag po tayong mabahala, wag po tayong maproblema, wag po tayong panghinaan ng loob sa silang mga naninira sa Islam, sa silang mga nagpaplano na wasakin ng Islam, sa silang mga tumatalikod sa Islam. Huwag po nating isipin na sila ay kawalan sa Islam. Wallahi alazim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtalikod ng isa sa atin sa relihiyong Islam ay hindi kailanman kawalan sa relihiyong Islam. Hindi kailanman kawalan sa relihiyong Islam. Hindi tayo ang kailangan ng Islam. Hindi ang Islam ang may pangangailangan sa atin, bagkus tayo ang may pangangailangan sa Islam sapagkat nandirito ang kaligtasan natin sa kabilang buhay. Yan po ang tatandaan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang mga hindi mananampalataya kay Allah, ang mga kumakalaban sa Islam, sila po ay nagsusumikap
napawiin, patayin ang liwanag ng Islam, ang liwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mga salita, sa pamamagitan ng kanilang mga plano, sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. At alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kabilang sa kanilang mga plano, kabilang sa kanilang mga panlilinlang, kabilang sa kanilang mga gawain para maisakatuparan nila yung kanilang plano na pawiin ang liwanag ni Allah, pawiin ang liwanag ng Islam, pigilan ang paglaganap ng Islam, pigilan ang mga tao sa kanilang pagpasok sa relihiyong Islam. Kabilang sa kanilang mga plano na nabanggit mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ay ang kanyang sinabi, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ito ay kanyang sinabi sa banal na Quran sa Surat Al-Imran verse number 72. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang isang pangkat mula sa angkan ng kasulatan, mula sa people of the book, mula sa mga angkan ng kasulatan, sila po yung mga Kristiyano at mga Hudyo, ay nagsasabi sa isa't isa, maniwala kayo sa anumang ipinahayag, maniwala kayo sa anumang ipinahayag sa mga Muslim sa simula ng maghapon at ito ay inyong itakwil sa huli sa pagsapit ng hapon upang sakali sila ay magsibalik at talikdan ang kanilang relihiyong Islam. Allahu Akbar. Ganito. So, isa ito sa kanilang mga plano, mga gawain para maisakatuparan ang kanilang mga plano na pawiin ang liwanag ng Islam, pigilan ang paglaganap ng Islam. Ang kunwari, papasok ang mga maaalam sa kanila. Tandaan natin ito, kunwari papasok ang mga maaalam sa kanila sa relihiyong Islam na ang pagpasok nila na ito ay hindi taos-puso, hindi makatotohanan, bagkus ang pagpasok nila na ito sa Islam, pakunwari lamang. Hipokrito lamang, pakunwari lamang, kunwari sila ay pumasok sa Islam para papaniwalain ang mga tao na sila ay pumasok sa Islam, pero mayroon silang nakakubling plano dito. Ano ang plano nila? Kunwari papasok sila sa Islam at kalaunan sila ay lalabas sa Islam. Sila ay lalabas sa Islam at kanilang sasabihin, pumasok ako sa Islam na ang akala ko ito ang katotohanan, ito ang kaligtasan, pero napagtanto ko sa pag-aaral ko, sa pagsasaliksik ko sa Islam, relihiyong Islam, napagtanto ko na tama pala ang tinalikuran kong relihiyon. At yun pala ang makatotohanan at hindi ang Islam. Kaya ngayon, ako ay bumalik sa dati kong paniniwala at tinalikuran ko ang Islam dahil sa nakita ko na napakaraming mali sa mga turo ng Islam. Nakita ko na wala sa Islam ang kaligtasan na magliligtas sa kabilang buhay. Pakunwari, papasok sila sa Islam, pagkatapos o kaya kalaunan, lalabas sila sa Islam at kanilang sasabihin na hindi pala ang Islam ang katotohanan. Nang sa ganon ay mapigilan nila ang paglaganap ng Islam. Nang sa ganon, ang mga nagsipasok sa Islam ay magkaroon sila ng doubt. Magkaroon sila ng pagdadalawang isip. Magkaroon sila ng pag-iisip na baka hindi nga pala talaga totoo ang Islam. Kasi tingnan nyo nga yung pastor na yun, yung pare na yun, dating Kristiyano, nag-Muslim, ngayon ay
bumalik sa pagiging Kristiyano, bumalik sa dating paniniwala kasi pinag-aralan niya ang Islam at kanyang napagtanto, kanyang napag-alaman na hindi pala ito ang katotohanan. Wala pala dito ang katotohanan at ang kaligtasan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wag na wag po tayong magpalinlang. Wag na wag po tayong magpalinlang sa mga taong ito na pakunwari papasok sa Islam at kalaunan lalabas mula sa Islam at kanilang sasabihin na pinag-aralan ko ang Islam at hindi ko nakita dito ang katotohanan, na pagtanto ko na hindi ito makatotohanang relihiyon, wala dito ang kaligtasan, kaya ako ay bumalik sa dati kong pananampalataya. Wag na wag po kayong magpalinlang. Wag na wag po tayong magpalinlang mga kapatid. Wallahi al-azim mga kapatid, ang mga taong ito ay hindi sila kawalan sa Islam. Hindi sila kawalan sa Islam at hindi sila kailangan ng Islam. Actually mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo bilang mga Islamic propagator, bilang mga da'i nagpapalaganap sa turo ng Islam, hindi natin ipinapalaganap ang turo ng Islam, ang relihiyong Islam, dahil sa kailangan ng Islam ang maraming miyembro. Hindi dahil sa kailangan ng Islam ang mga tao, hindi dahil sa kailangan tayo ng Islam. Take note, hindi yan ang ating hangarin, hindi yan ang ating goal, hindi yan ang ating dahilan kung bakit natin ipinapalaganap ang relihiyong Islam. So bakit nga talaga natin ipinapalaganap ang relihiyong Islam? So ipinapalaganap natin ang relihiyong Islam dahil sa ito ay iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga may alam sa relihiyong Islam, iniobliga sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ipalaganap, ituro ang katuruang Islam. At inaasahan natin na tayo ay maging tulay ni Allah, maging kasangkapan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamayagpag ng relihiyong Islam. Kasi ang Islam mga kapatid, ayawan man ito ng mga tao, malugod man ang mga tao o hindi, ito ay mamamayagpag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At inaasahan natin, minimithi natin na tayo ay maging kasangkapan ni Allah sa pamamayagpag ng relihiyong ito mga kapatid. So hindi dahil sa kailangan ng Islam kung bakit tayo nagpapalaganap sa Islam, hindi dahil sa kailangan ng Islam ang maraming miyembro, hindi dahil sa kailangan ng Islam ang maraming tao, hindi dahil sa makamundo. Subhanallah, hindi ito katulad ng ibang mga relihiyon. Hindi ito katulad ng ibang mga relihiyon. Ang ibang mga relihiyon, bukod sa Islam, ang ibang mga relihiyon, kung walang tao, bagsak ang mga relihiyong yan. Kung walang miyembro, bagsak ang mga relihiyong yan. Bagsak ang abuloy, bagsak ang pondo, bagsak ang bla bla bla, bagsak ang bla bla bla. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahi al-azim mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At kayong mga kababayan namin, kayong mga kababayan namin, mag-isip-isip po kayo. Wallahi, pinipirahan lamang kayo ng inyong mga leader. Pinipirahan lamang kayo ng inyong mga religious leader. Tingnan ninyo, lahat na lamang ay pera, lahat na lamang ay donasyon. Kasal, mayroong bayad. Libing, mayroong bayad. Ano ba? Subhanallah. Mesa, mayroong bayad. Misa, mayroong bayad. Wali, mayroong bayad. Subhanallah. Makaisa lamang pagmisa yung tao, yung religious leader, ilang libo yung kikitain niya. Pero sa Islam, walang ganyan mga kapatid. Walang ganyan. Bagkus kung titingnan niyo pa yung mga maaalam sa Islam, yung mga maaalam sa Islam, mga mangangaral sa Islam, karamihan sa kanila ay mahihirap lamang. Mga simple lamang ang kanilang buhay. Ang status ng kanilang pamumuhay, kabuhayan ay simple lamang. Subhanallah. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Islam ay hindi para sa makamundong hangarin. Hindi
para sa pansariling kapakanan, pansariling hangarin lamang na wala sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag na wag po tayong mabahala. Wag po tayong mawalan ng lakas. Wag po tayong panghinaan ng loob dahil sa mga nakikita natin na nagsisilabasan sa Islam. Talaga nga lang na hindi sa kanila minarapat ni Allah ang kanyang pinakadakilang biyaya na ito ang kanyang gabay. Ito, challenge po natin Challenge po ng mga kababayan ninyong mga Muslim. Sino ba sa mga totoong scholar, totoong mga ngaral, totoong maaalam, totoong mga ustad na may malalim na kaalaman sa relihiyong Islam? Dito lang sa Pilipinas, huwag na po tayong lumabas para hindi na po tayo mahirapan. Magbigay kayo ng kahit isa man lang mula sa mga Islamikong mga ngaral na ito ang lumabas sa pagiging Muslim at kanyang niyakap ang relihiyong Kristyanismo. Take note, totoong ustad. Totoong maalam. Hindi yung binansagan lang na ustad, binansagan lang na mga ngaral, pero pati yung proper way na pagbabasa ng Quran ay hindi man lamang niya alam. So take note, totoong ustad, ito yung challenge namin. Sino sa mga totoong ustad, sino sa mga totoong maaalam sa Islam dito sa Pilipinas ang pumasok sa relihiyong Kristyanismo, tinalikuran ang relihiyong Islam? Wallahi al-azim, wala kayong makikita. Pero kami mga Muslim, meron kami mga maipapakita na mga pangalan ng mga taong maaalam sa aklat na inyong pinagbabasihan na sinasabi ninyong Biblia. Pinag-aralan ang aklat na inyong tinatawag ninyong Biblia. Pinag-aralan ito, pinangangaral ito. Mayroong mga katungkulan sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga relihiyon na pumasok sa relihiyong Islam. Hindi nagdalawang isip na pumasok sa relihiyong Islam at talikuran ang dati niyang pananampalataya. Marami po kami may papakita. Totoong maalam, totoong nagsaliksik, totoong nang mangangaral, totoong mayroong katungkulan sa kanilang simbahan at sila ay nagmuslim, pumasok sa relihiyong Islam. Napakarami po. At isa pa, paramihan po tayo ng pagpasok sa relihiyon. Paramihan po kayong mga pastor, kayong mga pare, kayong mga Christian propagator, kayong mga nagpapalaganap ng inyong mga pananampalataya, inyong mga relihiyon. Paramihan po tayo ng mga taong pumapasok sa ating mga relihiyon. Magpakita kayo ng mga totoong Muslim. Take note, totoong Muslim, Totoo na Muslim, hindi munafik, hindi hipokrito, hindi mapagkunwaring tao na nagsasabi na Muslim pero hindi naman Muslim. Totoong Muslim, pumasok sa relihiyong Kristyanismo. Ilatag ninyo yung mga totoong mga Muslim, yung mga totoong mga Muslim na sinasabi ninyo na pumasok sa relihiyong Kristyanismo at kami magpapakita din kami. Actually, kahit na hindi namin ito hindi may kukubli yung dami ng pumapasok sa relihiyong Islam. Kahit na ano pang paninira ninyo sa Islam, kahit na sabihin niyo pa ito ay terorismo, kahit na sabihin niyo pa ito ay ganito radikalismo, kahit na ano pang sabihin ninyo na kung saan lugar yung nandun yung Islam ay magugulo, kahit na ano pang paninira ninyo sa Islam, patuloy pa rin ang paglaganap ng Islam. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga pumapasok sa relihiyong Islam. At kaya namin itong maipakita. Kahit mismo sa social media, hindi mabilang ang dami ng mga taong nagmumuslim. May hirapan kang bilangin ito. Pero yung mga Christian propagator, yung mga mga pare, mga pastor, mga Christian defender,
ng mga nagpapalaganap ng kanilang mga pananampalataya. Ano yung may papakita nila? Ilan na ba yung naipakita nila na mga totoong Muslim, totoong Muslim na pumasok sa relihiyong Kristyanismo? Ilan? Subhanallah. Ipakita ninyo. At patunayan ninyo na totoo talaga yan mga Muslim at hindi ipokrito. Totoo talaga yan mga Muslim at hindi mga sinungaling na mga tao na nagkukunwari na mga Muslim. So, pangalawa po itong challenge namin sa inyo. Paramihan ng pumapasok sa relihiyon. Kami wala po kaming ipinapangako na makamundo. Kami nagpapakalat kami ng relihiyong katuruan ng Islam. Wala po kaming ipinapangako na makamundong bagay na pag pumasok kayo sa Islam ay ganito. Magkakaroon kayo ng limpak-limpak na salapi. Paano sila magkakaroon? Paano namin yan may papangako? Kami nga may hirap lang din kami. Simple lang din yung buhay na meron kami. So, paano kami mangangako na kapag pumasok kayo sa Islam, ay ganito, magiging mayaman kayo, magkakaroon kayo ng limpak-limpak na kwarta, limpak-limpak na salapi. So, hindi kami ganyan. Hindi namin yan ipinapangako, mga kapatid. Mga kababayan, wala po kaming mga ipinapangako na mga ganyan. Bagkus ang sinasabi pa namin, kung papasok kayo sa Islam, ito ay hindi dahil sa napilitan kayo, pinilit namin kayo, bagkus ito ay sariling desisyon ninyo, na inyong pinag-isipan mismo at hindi dahil sa amin kayong pinilit, dahil nga sabi nga namin na hindi kailangan ng Islam ang mga miyembro. Hindi kailangan ng Islam ang mga tao. Ang mga tao ang may kailangan sa Islam. Ang mga tao ang may kailangan sa Islam. At kapag mayroong pumapasok sa Islam, kami ay natutuwa. Ano yung katuwaan na nararamdaman namin na yun? Bakit kami natutuwa? Kasi, alhamdulillah, papuri kay Allah, mayroong ginabayan si Allah na pumasok sa Islam. At ang katuwaan na yan, ang kaligayahan na yan, ay hindi dahil sa makamundo. Hindi katulad ng iba na kapag mayroon silang napapasok sa kanilang mga pananampalataya, sa kanilang nagiging kanilang kaanib sa kanilang relihiyon, sila ay natutuwa dahil sa lumaki na naman, nadagdagan na naman ang pondo, nadagdagan na naman ang nagbibigay ng abuloy, nadagdagan na naman ang nagbibigay ng pondo, nadagdagan na naman ang kita ng simbahan, nadagdagan na naman ang kita ni ganito. La hawla wala quwwata illa billah. Napakalayo ng diferensya, mga kapatid. Panatag po kami na kami ay nasa katotohanan. Kami ay nasa katotohanan at kailan may hindi namin ito ipagpapalit. Sa anumang makamundong bagay, wallahi al-azim, hindi namin ito ipagpapalit. So yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wag po tayong panghinaan ng loob. Wag po tayong magpaapekto sa mga taong kunwari ay pumasok sa Islam at kalaunan ay lalabas sa Islam at magkukwento ng kung ano-ano. Sasabihin niya na pumasok ako sa Islam sa pag-aakalang nandirito ang katotohanan. Pero nung aralin ko ang Islam, ay napag-alaman ko na wala dito ang kaligtasan, kaya ako ay lumabas. Ano ang dahilan nila? Ano ang kanilang pakay? Ano ang kanilang motibo? Para linlangin ang mga tao, para magkaroon ng doubt ang mga Muslim at sila ay tumalikod na rin sa Islam para pigilan ang paglaganap ng relihiyong Islam. Wag po tayo magpaapekto sa mga taong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wallahi alazim, mga kapatid, tayo po ay nasa katotohanan. Wag po nating isuko ang ating relihiyon sapagkat tayo po ay nasa katotohanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, payo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na po sa mga balik Islam na pumasok sa relihiyong Islam, asahan po natin na pagkatapos nating saksihan ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Pagkatapos natin pumasok sa relihiyong ito, ay dadatnan po tayo ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita ni Allah kung sino sa atin ang nagpakatotoo sa kanyang pananampalataya at sino sa atin ang mga hipokrito sa kanilang pagsabi sa la ilaha illallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut verse number 2 hanggang sa number 3. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ni Allah, inaakala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang ng ganun-ganun na lamang? Inaakala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang sapagkat sila ay nagsasabing kami ay naniniwala at sila ay hindi nasusubukan? Porque ba sinabi nila na sila ay sumampalataya kay Allah ay pababayaan na lamang sila ng ganun-ganun na lamang na hindi sila dadatnan ng pagsubok ni Allah? No, hindi yan mangyayari. Dadatnan at dadatnan po tayo ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. At katiyakan aming sinubukan niya ang mga nauna sa kanila at katiyakang ipababatid ni Allah sa pamamagitan ng pagsubok yaong mga makatotohanan at katiyakang kanyang ipababatid ang mga sinungaling. So bakit tayo susubukin ni Allah? Pagkatapos natin magsyahada, pagkatapos nating magsabi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Bakit tayo susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nang sa ganun ay kanyang ipabatid ang nilalaman ng ating mga puso. Kung ito man ay makatotohanan, kanyang ipabatid na makatotohanan ang pagsabi natin ng la ilaha illallah. At kung ito man ay kasinungalingan, kahipokrituhan, ay nang sa ganun ay may pabatid ni Allah na hipokrito ang taong ito sa kanyang pagsabi sa la ilaha illallah. So yan mga kapatid, susubukan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asahan po natin yan mga kapatid. Maraming pagsubok si Allah, maraming paraan para subukin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga pananampalataya. Sa mga nag-Muslim, nagbalik Islam, susubukin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring sa pamamagitan ng inyong mga mahal sa buhay, mga malalapit sa inyo, mga magulang, mga kapatid, asawa, anak. Maaring gipitin kayo, maaring kansawan kayo, maaring itaboy kayo dahil lamang sa inyong pananampalataya. Pagsabi ng la ilaha illallah. Maaring sa pamamagitan ng inyong mga kabuhayan, sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng magamundo. Allahu Akbar. At kung mahina yung pananampalataya o kaya hipokrito yung tao, hindi siya makakapasa, iiwanan at iiwanan niya ang Islam. Tatalikuran niya ang Islam. Pipiliin niya ang kanyang asawa. Pipiliin niya ang kanyang anak. Pipiliin niya ang kanyang mga magulang. Pipiliin niya ang kanyang mga relative kaysa sa Islam. Kung mahina ang kanyang pananampalataya, tatalikuran niya ang Islam. Sasabihin niya, noong wala ako sa Islam, na marangya ang buhay ko, maganda yung buhay ko. Pero nung pumasok ako sa Islam, nagkalitsi-litsi ang aking buhay. Nagkalitsi-litsi ang aking negosyo. Nagkalitsi-litsi ang aking hanap buhay. Ang aking kita, wala na. Subhanallah. Subhanallah. Kaya makikita at makikita po. Ipapabatid at ipapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang makatotohanan at kung sino sa atin ang hipokrito sa kanyang pagsabi sa la ilaha illallah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, aralin po natin ang Islam, ang totoong Islam, ang totoong turo ng Islam.
sa pamamagitan ng kaparaan ng ikinalulugod ni Allah, pag-aaral sa kaparaanan ng ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Saliksikin po natin ng tamang akida, tamang paniniwala, tamang prinsipyo, tamang doktrina ng Islam. Nang sa ganun, ito ay sa puso natin, sa buhay natin, tayo ay maging matatag sa pananampalatayang Islam. Wallahi al-azim, kabilang sa mga napakalaking dahilan kung bakit tumatalikod ang mga tao sa relihiyong Islam, dahil sa hindi nila pinag-aralan ang Islam sa tamang kaparaanan nito. Hindi nila pinag-aralan ang tamang akida, tamang doktrina ng Islam, tamang pananampalataya sa Islam. Wallahi al-azim, mga kapatid. Pati yung pagbabasa ng proper way ng pagbabasa ng Quran ay hindi nila napag-alaman, hindi nila natutunan. Paano sila magiging matatag sa Islam kung ganyan sila? Hindi nila inaaral ang totoong relihiyong Islam. Naway gabayan po tayo ni Allah. Patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.